Okay mga kapatid, no, tapos na nga ang labanan sa pagitan ng Iran at ng Israel at pareho nga silang nagdidiwang ng kanilang pagkapanalo ayon sa kani-kanilang mga gobyerno, no. Meron silang kanya-kanyang mga victory party. Sa Iran may victory party sa kanila di ba? At pag-usapan natin mga kapatid, ako kasi gusto ko ring malaman no. Ano ba ang pinag-aawayan ng Iran, ng Amerika at ng Israel mga tol, no? So ngayon meron tayong panonooring video mula rito sa News 5, no? Again mga kapatid, tayo ay magbibigay ng reaksyon. So alam nyo na, ipopost, magi-interrupt tayo, magkokomento, magbibigay ng reaksyon. Sa lahat ng gustong sumali sa talakayan natin, pag-usapan natin to, pwede kayo magbigay ng comment. Pero sa mga ayaw naman, pwede nyo nang puntahan mismo yung video ng News 5 at panoorin nyo na lang mga tol ng buo nang walang nagre-reaction tulad nito, okay? Okay, sa mga gusto naman na samahan ako sa ating panonoorin mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre, pwede ka rin magbigay ng iyong sariling komento sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa mga kapatid itong videong panonoorin natin. Ano nga ba ang pinag-aawayan sa Middle East? Alamin natin to. Ano ba talaga ang pinag-aawayan ng Israel, ng US at ng Iran? June 13 na maglunsad ng surprise attack ang Israel laban sa Iran. Ito na ngayon, itong nakaraan lang kung saan umatake ang Israel dito sa Iran. Dati ang nakakalaban ng Israel itong mga proxy ng Iran, which is the Hezbollah, Houthis at saka yung Hamas. Ang target ng mga attack, mga military at nuclear facilities at ang pagpatay sa mga piling political and military leaders at pati mga scientists. Magmula noon, nagpapalitan na po ng mga missile attacks ang dalawang panig. At itong weekend naman, sumama na rin ang Amerika para bombahin ng Iran. At yun na rin yung naging hudyat ng pagtatapos nitong gera. Kung naalala ninyo, ganun din ang ginawa ng ng Amerika dun sa bansang Japan. Binagsakan nila ng 2 atomic. No, at sumuko na yung Japan noon. Well, iba naman yung pangyayari ngayon, di ba? Pero nagdeklara ng ceasefire after nga nitong ginawa ng Amerika. Sabado, tama ba? Sabado o linggo nila binagsakan ang Iran. Tapos parang Monday ata nagdeklara ng ceasefire itong si Trump. Laban nagkasundo na rin daw ang Iran at saka ang Israel. Pero tuloy natin, ano nga ba ang pinag-aawayan nila? Ang punot dulo ng sigalot na ito ay ang hinala ng Israel at ng US na nag-aambisyong makagawa ng sariling nuclear weapons ang Iran. Yun. Ang pakay ng dalawang bansa, pigilan ng Iran na makagawa ng nuclear weapons, kaya tinatarget ng mga ito pati ang mga Iranian scientists. At paulit-ulit ng sinasabi ng Amerika at ng Israel na hindi pwedeng magmay-ari ng nuclear weapon itong Iran. No, hindi daw sila nararapat magkaroon ng ganitong uri ng sandata kasi mga kapatid, ito yung tinatawag na weapon of mass destruction. Talagang sobrang napaka-delikado yung ganitong uri ng sandata na kapag hindi ka stable na tao, kumbaga meron kang tendency na baka gamitin mo to at wala kang pakialam sa kung sino mang madadamay, kay civilian man yan, mga bata, wala kang pakialam doon, hindi ka talaga pwedeng magmay-ari niyan. At itinuturing ng Estados Unidos at ng Israel na ganitong uri ng gobyerno ang Iran, kaya hindi pwede silang magkaroon ng ganito. Kaya whenever na sila ay nagsasagawa na ng mga nuclear facilities nila kung saan pwede silang makagawa ng sarili nilang mga ganitong nuclear weapon, tinitira agad sila, no? Winawasak yung kanilang mga pasilidad. Sa ngayon, meron pong 9 na bansa sa buong mundo na merong nuclear weapons. Pinakamarami ang Russia na may higit 4,000 nukes. Sunod po ang US na merong 3,700 nuclear weapons. Pati po ang Israel merong nuclear weapons. At pati na rin ang North Korea. Ito yung mga parang hindi stable Kung ako lang tatanungin hindi stable, North Korea. North Korea mga tol, parang hindi sila stable sa totoo lang. Russia, matagal ng labanan ng Russia at saka ng Ukraine, hindi pa naman sila gumagamit niyan. So nagagawa pa rin ng Russia i-manage
Kasi alam ko Russia mga tol, pumirma rin yan dun sa treaty na hindi na nila pararamihin pa yung mga nuclear nila. US, ganun din, China, at China hindi naman yan, hindi naman yan palagay ko aabot sa ganung punto. Mahilig lang talaga sila mambuli. France, tahimik naman, UK, India, okay din naman, Pakistan, medyo ewan ko lang, alanganin din. Pero Israel, North Korea, North Korea pinaka nakikita kong parang hindi stable. Ilan sa mga bansang ito, hindi po lahat ay pumirma ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ayan, Non-Proliferation Treaty. Signatories niya Russia, US, China, France, UK. Ito yung mga bansang pumirma na ibig sabihin hindi na nila pararamihin pa o hindi na sila gagawa pa ng mga panibagong nuclear weapon nila. Ang mga non-signatories, India, Pakistan, Israel, North Korea. So ito yung mga pwedeng gumawa ng sarili pa nilang nuclear kasi hindi naman sila kasama dun sa treaty na yun. Isa pong kasunduan na hindi na magpaparami pa ng mga nuclear weapons. Tama ako. Pero kung meron silang nukes, bakit nila bobombahin ang Iran kung nagde-develop man ito ng sariling nuclear weapons? Yan ang debate, yan ang tanong talaga ng marami. May mga nag-comment na tungkol dyan. Kumbaga parang daw yan pagmamay-ari ng baril, di ba? Hindi lahat pwedeng magmay-ari. Kapag hindi ka pumasa sa neuro exam, ibig sabihin hindi ka capable, hindi ka stable na tao, pwedeng mainitan ng ulo mo, kaya may tendency kang gamitin yan. Delikado yan para sa mga tao sa paligid mo, hindi ka pwedeng magmay-ari niyan. Yan siyempre ang mainit na debate. Tingin ng kanluran kasi hindi pagkakatiwalaan ang Iran. May history raw ito ng panggugulo at panggigera at hindi raw stable ang mga leader nito. Hindi stable ang mga leader. Pero ang bawi naman ng kabila, hindi ba ganoon naman din ang mga leader ng ilan sa mga kilalang nuclear powers? Pwede rin, no? Nanggigera, nanggugulo at nagpapabagsak ng mga gobyerno. Pwede rin, no? Pero ano sa tingin ninyo mga tol? Kayo na lang bahala sumagot doon. Sa tingin ninyo, pwede ba nating ikumpara yung pagiging stable ng ibang mga bansa? Like for example, Amerika, Israel. Diba, nanggegera din sila, sabing ganon. Ba't nanggegera din naman kayo hindi naman din kayo stable diba? Sabing ganon. Kaya na po mag-isip kung sino-sino ang mga tinutukoy nila. Kaya't magmula nung dekada 80 nung mapatalsik ng Iranian Revolution ng gobyernong suportado ng US, hindi na po pinayagang makaporma ang Iran sa issue ng nuclear weapons. Grabe, tagal na palang nakaupo ng supreme leader nila, no? Si Ayatollah Khamenei, no? 80 pa, dekada 80. Tama nga ba o 70? Nung dekada 80, ayun, 80. nung mapatalsik 1980s pa, 80s pa yun. Ng Iranian Revolution ng gobyernong suportado ng US, hindi na po pinayagang makaporma ang Iran sa issue ng nuclear weapons. Sa tuwing sinusubukan daw ng Iran gumawa ng nuclear weapons, binubomba agad ng Israel o ng US ang mga pasilidad o laboratory na maaaring gumawa ng nuclear weapons. Ngayon, legal ba ito? Well, basta yun po ang nangyayari. Wala. Yun na yung nangyayari. Legal ba? Wala. Yun na yung nangyayari. Gaya po ng ginagawa ng Israel at US nitong nakaraang mga araw. Ang mga inaatake ng US at Israel ay matatawag na uranium enrichment plants. Iranian Uranium Enrichment Facility. So hindi pa siya nuclear mismo, no? Uranium Enrichment Facilities pa lang siya. Wala pang nuclear weapon dito. Doon po sa Iran. Kailangan po kasing gawing munang purong-puro ang uranium bago po ito magamit sa mga nuclear weapons. At isa po itong proseso na masalimuot at medyo matagal. Konting siyensya po na Ito para malaman natin. Natural uranium ay gawa po sa dalawang isotopes, ang U-238 at ang U-235. U-235, U-238, okay. Uranium-238, uranium U-235. Ang U-235 lamang ang pwedeng gawing sangkap sa mga nuclear weapons. Pero sa kada kilo po ng uranium, wala pang 1% niyan ay U-235. 0.7% lamang po. Grabe, napaka-unti lang. Kaya po kailangan idaan muna itong uranium sa isang tinatawag na enrichment process. Ang natural uranium ay ginagawang gas form at maaaring idaan sa gas centrifuge. Ito po yung umiikot para gawing mas puro itong uranium. Ito po ang simplified diagram ng uranium centrifuge. Iikot ng iikot yan at ang mas mabigat na uranium-235
ay humihiwalay po doon sa uranium-238. Mhm. Ang pakay po ng lahat ng ito ay enrichment o yung purity ng hanggang 90%. So hanggang 90% ang purity. Pag civilian grade, 3.5% lang ang kailangan. Kasi nagagamit din to mga kapatid para sa sa hospital, sa mga nuclear power plant, no? Hindi naman kasi pag sinabing nuclear, bomba na agad di ba? Like for example, dito sa atin, di ba? Dapat magkakaroon tayo ng nuclear power plant. So hindi bomba 'yon. Civilian civilian grade 3.5%. Tapos weapons grade naman 90%. So mas puro, mas malakas na sandata 'yon. Ay enrichment o yung purity ng hanggang 90% para matawag po itong weapons grade. Pag ganyan nakapuro, pwede na pong gumawa ng bomba. Ooh. Sa ngayon, nasa 60% na raw po ang uranium enrichment ng Iran. Hoy, malapit na. Nasa 60% na ang uranium enrichment ng Iran. So 30% na lang pwede na silang gumawa ng nuke bomb nila. Pero ito po ang komplikasyon. Ito pong parehong sistema at ito pong parehong makina ang ginagamit din para gumawa ng civilian grade na uranium. Para yan po sa mga nuclear power plants at mga medical research and treatment. Medical research and treatment. Ang kailangan po sa civilian grade ay 3 hanggang 5% enrichment lamang. Sobra-sobra na. Nasa 60% na ang Iran 'Di ba? Kung civilian grade lang talaga ang pakay nila, like for example para sa mga medical research at saka sa power plant, tapos na dapat 'yan kasi nasa 60% na sila Dapat nga 3 to 5% lang 'di ba? At yan ang ginigit ng Iran. Ang kanila raw uranium enrichment ay para lamang sa civilian use. Maniniwala ba kayo doon? Hindi. Eto, tanong na lang sa inyo mga kapatid Kasi dito sa explanation ni Ed Lingao, mga tol, para sa civilian grade, dapat 3 to 5% lang ang enrichment. Pwede na, magagamit na sa civilian grade. Kung ito ang iginigiit ng Iran, tapos na dapat sila, 3 to 5% lang Pero nasa 60% na daw sila, so sobra-sobra na yun. Diba? Dapat 90% purity para magamit mo sa nuke bomb. Paano ngayon nila igigiit na yung ginagawa nila ay para sa civilian lang, diba? Balikan natin yung sinabi Tingnan natin. Medical research and treatment. Ang kailangan po sa civilian grade ay 3 hanggang 5% enrichment lamang. 3 to 5% enrichment lamang. Pero ang ginagawa na ng Iran is nasa 60% na sila. 'Di ba? Kung civilian grade lang ang pakay talaga nila tulad ng kanilang iginigiit, bakit sila umabot ng 60%? Ibig sabihin may plano talaga silang gumawa ng kanilang weapon, 'di ba? At yan ang ginigit ng Iran. Ang kanila raw uranium enrichment ay para lamang sa civilian use. Para lamang sa civilian use pero 60% na sila. Taong 2015, nagkasundo ang US at ang Iran sa tinatawag na Joint Comprehensive Plan of Action. Panahon po ito ni Barack Obama. Sa kasunduang yun, lilimitahan lamang ng Iran ang kanyang uranium enrichment sa 3.6%, parang civilian grade lamang. 3 to 6% lang. Babawasan daw nito ang kanyang mga centrifuge at mga uranium stockpiles at papayagan ng mga inspeksyon ng International Atomic Energy Agency. 2015. Ang kapalit daw po niyan ay pagtanggal ng mga economic sanctions ng kanluran laban sa Iran. Ang dami kasing sanctions nun Kahit may mga Iranian oil, mga tol, hindi sila makapagbenta dahil may sanctions sila 2015 po yon at matinding kinastigo ni Donald Trump ang kasunduang ito. Pero taong 2018, presidente na po si Donald Trump at kanyang inatras ang Amerika sa kasunduang ito. At nagpataw pa ng mga karagdagang parusa laban sa Iran dahil daw sa kanyang missile development program. Matapos niyan, sinimulan muli ng Iran ang kanyang nuclear program. At pinataw muli ang mga sanctions laban sa Iran at inassassinate ng Israel ang ilang prominenteng Iranian nuclear scientists. At ngayon po, back to square one na naman tayo. Back to square one na naman, Balik na naman tayo sa pagsisimula ulit. So, ibig sabihin yan mga kapatid, parang mousetrap yan na pabalik-balik lang.
paikot-ikot lang at yung mga nangyari ngayon ay may posibilidad na mangyari ulit sa hinaharap. Yun yung nakikita natin at hindi matatapos itong awayan nitong mga bansang to dahil nga sa kagustuhan ng magkabilang panig. Ano yun? Gusto ng Iran magkaroon sila ng sarili nilang nuke weapon, 'di ba? Na sa tingin ko mga kapatid, yun talaga ang gusto nilang gawin kasi kung ang ginigiit nila civilian grade lang mga tol, dapat matagal na, tapos na. 3 to 5% lang civilian grade pwede na 'di ba? Pero nasa 60% na sila eh. Pero nahinto yan dahil nga sinira ng Amerika yung kanilang mga missile facilities, ganun din yung ginawa ng Israel. So pareho silang may kagustuhan. Ang gusto ng Israel at Amerika, wag kayong magkaroon ng ganyan. Ang gusto naman ng Iran, magkaroon sila ng ganyan. 'Di ba? So hindi matatapos yan mga tol, not unless mapalitan yung rehimen sa Iran at maging maging kaibigan na lang nitong mga bansang to. Mayroon ako isang napanood na balita na anak o prinsipe, anak ng dating hari sa Iran ang nananawagan kay Ayatollah Khamenei na bumaba na, no, at para magkaroon na ng pagpapalit ng rehimen at matigil na etong sigalot na to mga tol. Yan. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi nyo rito? At least ngayon, di ba, malinaw na sa atin kung ano ang talagang pinaglalabanan nitong 2 o 3 bansang to sa mga panahon natin ngayon mula nung June 13 nung surprise attack ang Israel mga tol dito sa Iran. Alright, hanggang sa muli mga tol. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.